Dati nang nagkaroon ng mga pagsabog at sunog sa imbakan ng mga armas ng mga sundalo sa loob mismo ng kanilang mga kampo. Bukod sa mga naabong armas, nalagay rin sa alanganin ang kaligtasan ng mga sundalo at ng mga sibilyan. Narito ang report. February 2004, nagmistulang war zone ang Camp Crame. Nasunog ang armory ng Logistics Support Service. Maya't maya mga pagsabog dahil sa mga nakaimbak na armas. Hanggang sa EDSA, abot ang sunog. Naging delikado para sa mga motorista, kaya ang sunog at pagsabog nakaapekto rin sa daloy ng trapiko. April 2006, sinabayan din ng pagsabog ang nagablab ng apoy sa headquarters ng Army Reserve Command sa Fort Bonifacio. Nadamay kasi ang imbakan ng mga reserbang bala at baril ng AFP. Libo-libong bala at tinatayang daan-daang baril ang natupok. Tupok pati ang barracks ng mga sundalo. 2006 ding sumiklab ang sunog sa armory naman ng Camp Ranao sa Marawi City dahil umano sa problema sa kuryente. At Marso nitong nakaraang taon lang, binulabog ng pagsabog ang headquarters ng Rizal Provincial Police Office sa Taytay. Nilamon ng apoy ang barracks kung saan may mga nakatago palang mga pampasabog ng SWAT at ng Explosive Ordnance Division. Agad namang nailikas ang mga preso sa katabing kulungan pero 8 ang naitalang sugatan sa pangyayari. Maaari raw na nagmula ang sunog sa kuryente mula sa kisame.